ibigay mo sa akin. Dahil kung magmamatigas ka, titiyakin kong paglalamayan ka na ng mga kapitbahay mo bukas. Ito palang ibig sabihin ni Tita Glo na sa gitna ng panganib, ang kapangyarihan ng kwintas ay aking mararamdaman. Pero bakit niya ibinigay ito sa akin? Nasisilaw ako sa kwintas niya. Ngunit kailangan ko makuha yun. Hoy mga aswang! Hindi na ako natatakot sa inyo! Sige, lumapit kayo at tatantarin ko yung mga katawan ninyo! Massage stick, volcanic stone, oil, alcohol. Teka, konti na lang pala ang kandila ko rito. Kailangan ko nang gumawa mamaya. Ay! Yung dahon ng saging nakalimutan ko. Papakuha nilang ako sa mga bata. Uy sis, tapos mo na bang orasyonan yung mga gamit mo? Please naman, I need your help. Orasyon ka riyan. Inaayos ko lang to, no? Baka makalimutan ko na naman kasi kung anong mga kulang. Ang sakit-sakit ng likod at mga binti ko. Magpapamasahe muna ako. Naku, kailangan mong iventusa. Ang tigas-tigas ng likod mo. Bahala ka kung anong gagawin mo. Mawala lang ang sakit ng katawan ko. Ang bigat kasi ng likod ko, parang may nakadagan. O siya, dumapa ka na rin sa massage bed. Kukuha lang ako ng baso at luya para maumpisahan ka na. May nakita akong massage stick sa online. Binilhan kita. Diyos mio, tingnan mo naman yung ginagamit mo, oh. Parang panahon pa yan ni Magellan. Nung bata pa tayo, yan ang ginagamit ni Chang sa panghilot sa atin, ah. Huwag mo nga pakialaman ng mga gamit ko. Malinis naman yan. Kasi na-disinfect ko matapos kong gamitin. Tsaka nakasanayan ko na rin yung gamitin, no? Dahil wari ko yung mabilis ang paggaling ng mga kliyente ko kung yan ang ginagamit ko. Hihiga ka o hindi? Eto na po. Gusto ko yung mild lang, ha. Ingatan mong balat ko, baka mapaso. Gentle lang, please. Sus! Kasing kapal pa nito ang balat ng kalabaw eh. Tingnan mo nga itong likod mo. Nakaumbok dahil sa laki ng mga muscle spasm. Tapos may pa-gentle ka pang nalalaman dyan. Ay, grabe. Pagkahawak mo pa lang, lumagutok na agad ang mga butok ko. Hindi na talaga naka-align sa sobrang pagod. Magsisimula na ako magventusa ha. Lalagyan ko na muna ng langis ang likod mo. Tsaka kapag maraming lamig at lactic acid, magkukulay pula o mangingitim likod mo. Normal lang yon kasi hinihigop ng baso ang toxin sa katawan mo. So bukas makikita talaga yan pag nakabaklis ako? Iniisip mo pa talaga yan ha, kesa sa sakit ng katawan mo? Gusto mo bang ma-relax o hindi? Ikaw lang yung kliyente na ang ingay. Paano ka makaka-relax niyan? Sige na, gawin mo na ang dapat mong gawin. Basta ha, hindi yan masakit. Sabihan mo lang ako pag hindi mo kaya. Okay. Ang sarap habang hinahagod mo ang likod ko. Grabe talaga ang stress ko ngayong linggo eh. Sisindihan ko ng bulak ha. Hindi ka naman mapapaso dahil ipapatong ko naman sa hiniwa akong luya. OMG! First time ko magpa-ventosa. Pero kakayanin ko para mawala ang sakit ng likod ko. OA mo? Hindi ka mamamatay nito, no? Hindi ko naman sisilaban ang buong likod mo, kaya relax ka lang dyan. Eto na, papatong ko na ang baso sa sinindihang bulak. Relax ka lang, bakla. Parang hinihigop ang likod ko. Hindi pa puputok ang laman at balat ko? Che, isa pa lang yan. 8 basong ilalagay ko kaya huwag kang mag-inarter yan. 8? As in 8 pieces of glasses? My God, baka hindi ko kayanin yan. Ay nako, ang hirap kapag reklamador ang kliyente. Maya-maya, magiging okay rin yan. Wala pang namamatay sa ventosa, no?
Huminahon ka kasi. Mag-relax ka, hoy. Mamaya mataranta ako, pati bibig mo, malagyan ko ng baso eh. Ano? Pati bibig? Biniventosa? Gusto mo bang itry ko to sa'yo? Parang pasmado kasi ang bibig mo eh. Dahil ang ingay mo. Kung gagawin ko yan, ikaw pala siguro sa buong mundo makakagawa nun. Luka-luka? Biniventosa ba ang bibig? Siyempre hindi. Pero kung gusto mo, gagawin ko sa'yo ngayon. Ayan. Medyo hindi na masyado mahigpit ang paghigop ng baso sa likod ko. Ay, masakit na parang kinakagat ng langgam yung balat ko. Nagpapawis ka na kasi. Nilalabas nito ang lamig at acid sa katawan mo. Well, titiisin ko na lang. Kaysa parang may pinapasan ako araw-araw. Pagkatapos ng 10 minuto, kukunin ko rin naman ang mga baso sa likod mo. Nagsimulang gumupit ng dahon ng saging si Valerie upang gamitin yon sa pagmamasahe. Muli niyang binalikan ng pinsan upang tignan ang mga baso sa likod nito. Tumingin siya sa kanyang relo at umupo. Nagsasalita pa si Beauty, ngunit unti-unti siyang napapikit. Lumipas ang 20 minutos. Hindi pa rin nagigising si Valerie. Naku, anong oras na ba? Bakit parang ang tagal ng 10 minuto? Hindi pa rin niya to kinukuha. Sis, andiyan ka pa ba? Parang mahigit 10 minuto na oh. Ay, baka nagbanyo. Hintayin ko na lang ng konti. Sis! Valerie, nasan ka na? Parang nakalimutan mo na ako rito ah. Hoy, babae, nasan ka na? Ay, paano ba to? Mukhang nakalimutan na ako ng babaeng yun ah. Ang hirap naman tumayo. Teka, baka mabasag ang mga baso na nasa likod ko. Aray! Kailangan kong tumayo ng dahan-dahan para hindi magsilaglagan ang mga baso. Nasaan na kaya yung babaeng yun? Dahan-dahang lumabas ng silid si Beauty at lumakad. Nandilat ang kanyang mga mata nang makitang tumutulo pa ang laway ni Valerie habang naghihilik sa sofa. Hoy girl! Gumising ka nga riyan! Anong oras na oh? Sabi mo 10 minuto lang ang paghigop ng mga baso sa likod ko. Haler! Kalahating oras na oh! Hindi mo pa tinatanggal! Ay, halimaw! Naku, nakatulog ako. Anong oras na ba? Ay, nasobrahan na yata. Sige, dumapa ka muna dito at tukunin ko na yung mga baso. Kapit na kapit ah. Kaloka ka? Gusto mo yatang forever na ang mga basong to sa likod ko ah. Hindi naman. Kukunin ko na nga eh. Tsaka hindi ka naman mapapano kahit tumagal pa to. Kunin mo na, dali. Ang sakit na eh. Oo na, eto na nga oh. Sandali. Bakit parang may itim na usok sa loob ng baso? Magtatanong ka pa talaga? Malamang natagalan. Kaya pati siguro yung masamang budhi ko nahigop na ng baso. Mamaya paglabas ko rito, magiging santa o anghel na ako. Hindi yan ganyan. Kakaiba to, Beauty. Hindi kaya may elementong itim na nakadagan sa likod mo? Kaya gano'n na lamang kabigat ang pakiramdam mo? Teka, magsisindi ako ng kandila para masigurado ko kung anong elemento to. Ay, sa wakas natanggal din. Imbis na gumaling ako, tutuluyan mo na yata ako eh. Hindi no. Inilagay ni Val ang kandila sa ibabaw ng kabinet. Ilang sandali umihip ang malakas na hangin. Kaya't malakas na hinawi nito ang mga kurtina kahit sarado naman ang silid. Abay, ang lakas naman yata ng electric fan mo, sis. Ngek, maliit na desk fan lang meron ako, no? Partida ha, hindi pa yan nakatutok sa'yo. Umalis na kasi ang bad energy na kumakapit sa katawan mo.
Bad energy ka dyan. Ikaw ba naman higupin ng mahigit 30 minuto, hindi ka aalis? Ang usapan 10 minutes lang eh. Tsaka hindi lang normal na sakit ng likod ang meron ka. Kung di, natipuhan ka ng maligno. Grabe, sa dinami-dami ng mai-inlove sa'yo, maligno pa talaga oh. Maligno? Huh? Totoo ba yan? Nasaan siya? Ano ko nakakasiguro? Oo, siguradong sigurado. Nangingitim ang mga markang bilog sa likod mo ha. Hahagurin ko lang ng hot stone maya-maya para manumbalik ang sirkulasyon ng dugo. Ay, in fairness ha? Hindi na nga nangangalay ang likod ko. Kahit pumalpak ng konti, ang galing mo pa rin. Pero, ano yung maligno na sinasabi mo? Hindi sa tinatakot kita, Insan ha. May napuntahan ka ba na lugar kung saan merong puno ng akasya? Sa tingin ko doon na siya naninirahan eh. Puno ng akasya? Sandali, saan nga ba? Ay oo, naalala ko na. Sa isang customer kong si Ma'am Gloria. May punong akasya kong nadaanan bago ako nakarating sa kanilang bahay. Akala ng malignong yun, babae ka, kaya sinusundan ka niya. Alam mo bang 3 araw na, lagi siya nakadagan sa likod mo. Totoo? Nasaan siya? Ayoko sundan ng impaktong yun. Ayoko magka-boyfriend ng maligno. Hindi pa tayo tapos. Sisiguraduhin ko lang na hindi ka niya babalikan. Kukunin ko lang ang dahon ng saging at itatapal ko sa likod mo. Isinalang ni Valerie sa apoy ang hugis para sukat na dahon ng saging na kanyang ginupit. Idinampi niya muna sa kanyang balat bago inilapat sa likod ng pinsana. Sa gayon malaman niya kung katamtaman lamang ang init nito. Ow! Ang init! Hindi naman naiinitan ka lang dahil nasasaktan siya. Umaaligid pa siya sa labas ng bahay. Matapos ang session natin ito, susundan ka pa niya. Pero bibigyan kita ng pangontra para tuluyan ka na niyang lubayan. Nakikita mo ang hulma sa dahon na to? Yan ang mukha niya. Ay, oo nga. Hugis tao. Tapos dito naman sa isang dahon, mukha niya talaga. Ikaw talagang nakapagmana ng kakayahan ni Chang na pinasa sa kanya ng lola niya. Sabi ni nanay kasi, ang pangatlong anak daw ang magmamana. Pangatlo siya, pangatlo ako. Kaya no choice ako. Tsaka kahit hindi ko sadyain namang gamot, nangyayari lang kahit sa simpleng masahe lang. May ganyan talagang talento, Sisi. Kaya keep mo yan. Oh, hayan. Unti-unti nang lumilinaw ang hulma sa dahon ng saging. Ibig sabihin nito, lulubayan ka na niya. Ito pala ang kandila. 2 na lang ang ibibigay ko sa'yo. Sindihan mo bago sumapit ang dilim. Pantabo yan sa mga negative vibes at bad elements. Ang cute ha? Tsaka ang bango. Saan mo nabili to? Hugis rosas at puso. Ginagawa ko lang yan. Tsaka may inilalagay akong scent. Yung paborito kong amoy na cucumber melon. Tapos ang katas ng kamangyan na nagbumula sa ugat at sanga na binibili ko sa tindahan ni Tita Glo. Tapos ayun, hinahalo ko sa ordinaryong kandila. Marami na ngang nagpapagawa sa akin yan Effective sa pagpapaalis sa mga aswang din. Kuhang-kuha mo na talagang panggagamot ni Lola Miyang at ang nanay mo. Ang kaibahan, modern version ka. Yung tipong nag-upgrade. Hindi lang basta-bastang manghihilot, kundi ang aesthetic pa. Tingnan mo nga ang silid na to. Hindi kalakihan pero ang ganda. Kumusta na ang pakiramdam mo? Siyempre, ang gaan na. Salamat sis ha. Tumihaya ka na riyan para ang paa mo naman ang mamasahihin ko. Ay, may aayusan ako sa susunod na buwan sa customer kong ikakasal. Magpapatulong din ako kay Margaret, yung kaibigan kong bakla. Pero ako ang mag-aayos sa ikakasal at siya sa ibang mga abay. Kung pwede, samahan mo ko, Val. Dalhin mo na rin ang mga gamit mo, baka sakaling magpamasahe ang mga yun. Dahil pagod na rin pagkatapos ng kasal. Saan ba ang kasalan?
Sa Mountain Province. Bandang bulubundukin daw sila eh. Malaki-laki rin na sasahurin, kaya sayang din naman kung hindi ko tatanggapin. Oo, sayang talaga. O sige, pagtitimpla na kita ng tsaa para naman tuluyan ng bumuti ang pakiramdam mo. Kumuha ng tasa si Val at ipinagtimpla ng tsaa ang pinsan. Pinili niya ang tsaa na gawa sa luyang dilaw at kalamansi dahil yun ang patok sa panlasa ng kanyang mga kliyente. Oh, heto, inumin mo habang mainit-init pa. Ang bango nito Tsaka ang sarap. Binili ko pa yan kay Tita Glo. Ang sarap nga ng mga organic tea na binibenta niya eh. Tsaka may ibinigay siya sa akin na pinatuyong luyang dilaw. Marami raw yung paggagamitan. Pwedeng pangontra sa mga aswang at masasamang elemento bukod sa gawing tsaa. Alam mo, magkakasundo talaga kayo ng baklang yan. Pareho kayo ng kinahihiligan. Siya yung nagturo sa akin kung paano gumawa ng kandila. Para unique raw, tsaka binibigyan niya ako ng discount sa mga scents na binibili ko. Sa tindahan niya lang talaga siya nakafocus. Hindi tulad sa'yo, minsan naglaladlad at sa disco ang destinasyon. Okay naman kami ni Tita Glo. Kaso nga lang, sinaunang bakla siya, kaya hindi ladladera. Di katulad ko na pinanganak na millennial. Alam mo naman, kailangang makipagsabayan sa mga bata para hindi mahuli ang beauty ko. Oh, sige na. Kapag tapos ka na riyan, pwede ka na umuwi. Dalhin mo yung binigay kong kandila ha, at gawin mo ang sinabi ko. Huwag ka munang maligo at uminom ng malamig sa loob ng 8 oras, okay? Noted, Sisi. O, hetong bayad. Keep the change. 100? Tapos keep the change? Hay nako. Sige na, okay na to. Marami ka namang inirekomendang kliyente sa akin eh. Iniligpit ni Val ang mga ginamit na baso. Animoy may narinig siyang sigaw mula sa labas. Batid niyang kagagawan yun ng maligno na tuluyan niyang naitaboy na sumusunod sa pinsan. Akala mo makakatagal ka pa ha? Marami na sa mga masasamang katulad mong napuksa ko, kaya maghinay-hinay kayo sa pananalaki sa mga inosenteng tao. O sis, salamat na ubus ko talaga ang 1 tasang tsaa. Ang sarap eh. Uuwi na ako ha. Bukas, may lakas na ako magtrabaho ulit sa parlor. Iwan mo na lang dyan ang tsaa. Ako nang bahala magligpit niyan. Ay, konti na lang din palang natira kong langis. Pakagawa nga mamaya. Marami pa namang nauhulog na niyog sa bakuran ni na ate. Sayang naman yun kung hindi mapapakinabangan. Malaki ang matitipid ni Valerie sa langis na kanyang ginagamit sapagkat siya na mismo ang gumagawa nun. Kakaibang mabangong amoy ng kanyang langis dahil nilalagyan niya yun ng katas na mga halamang gamot. Hindi lamang yun basta-basta langis na pangmasahe, kundi maaaring gamitin din sa mga sugat at sakit na dulot ng masasamang nilalang. Tamang-tama na rin ang pamangkin ko. Noy! Pakikuha mo naman ako ng nyog oh. Gagawin kong langis, bibigyan kita ng 20. Aba, ang bilis utusan ah. Nagpasama pa talaga sa mga kalaro niya. Sige na nga. Bibigyan ko na lang ng tigsa 10 piso 2 batang kasama mo. Oh, eto sa'yo Noy. 20. At itong isang 20, hatiin mo sa kanila ha. Matapos tanggapin ng mga bata ang pera, ay dali-dali silang nagsitakbuhan patungo sa tindahan ni Tita Glo upang bumili ng mga chichirya. Imbis na makatipid ako, napagastos pa ako sa mga batang yun ah. Babalatan ko na nga itong mga to para maaga ako matapos. Oh sis, bakit hindi ka magkanda o gagarian? Grabe ka naman, para mauubusan ka na ng nyug niyan ha. 1 sako talaga? Pinakuha ko sa mga bata, gagawin kong langis. Konti na lang kasi natira sa ginagamit ko eh. Tsaka ka talaga. Bakit kasi hindi ka na lang bumili ng massage oil na gagamitin mo? Ang dami kaya sa store. Pinapahirapan mo pang sarili mo.
Alam mo naman na gusto kong ako mismo ang gumagawa ng ginagamit ko, di ba? Tsaka sayang naman to kung hindi pa pakinabangan. Ang dami nga natira dun, oh. Gagawin mong langis ang lahat ng to? Mga 10 lang muna siguro. Tulungan na nga kita riyan. Di ba marunong ka mag-facial? Organic facial, oo. O siya, bukas daw magpapa-facial yung mga bisita ni Madam. Dalhin mo yung mga gamit mo o anumang mga abubot mo riyan. Kailangan daw maganda sila bago ang kasal. Sige ba? Ay, may kliyente yata na naroon sa labas ng minispa ko. Dito na lang muna natin iwan ng mga nyog. Wala namang kukuha nito eh. O siya, aalis na ako ha. Basta bukas, mga 10 a.m. susunduin kita. No problem. Sige, salamat sa paghatid. Pupuntahan ko muna mga yon. Medyo dumidilim na eh. Magandang hapon po, sir. Ano po may paglilingkod ko sa inyo? Matalim siyang tinitigan ng lalaki. Ilang sandali napangiti ito sa kanya at napako ang tingin sa suot niyang kwintas. Masakit kasi likod ko eh. Itinuro ako ng isang kakilala ko rito. Magaling ka raw manghilot. Ah, ganun po ba? Sige po. Sandali lang at bubuksan ko lang po ang pintuan. Welcome po sa mini spa, sir. Pumasok na po kayo. Ang ganda ng silid na to ah. Malit lang pero napakaliwalas tignan. Pumasok lang po kayo ron sa may kurtina. Doon po ang massage bed. Maghahanda lang ako ng mga gamit ko. Ah, sige. Pasinghot-singhot pa ito. Inilibot ng lalaki ang kanyang mga mata sa loob ng silid. Malikot ang mga mata nito na animoy may hinahanap. Sinindihan ni Valerie ang kandila upang makapagbigay yon ng aroma sa loob ng silid. Ngunit inilabas ng lalaki ang kanyang ulo mula sa kortina na animoy hindi nagustuhan ng amoy. Miss, pwede bang patayin mo na lang yung kandila? Sensitive kasi yung pangamoy ko eh. May allergy ako sa mga ganyang amoy. Ah, sige po, sir. Sa 5 taon kong ginagawa to, siya lang talagang ayaw sa scent ng kandila. Parang may kakaiba sa lalaking to ah. Sinarado ni Val ang pintuan. Hindi naman siya nababahala na kung ano masamang gawin sa kanya ng kanyang mga customer. Dahil isang sigaw lamang niya ay maririnig niya siya ng mga kapitbahay. Inuha niya ang bote ng langis na may ginseng. Ganun na lamang ang kanyang pagtataka nang may usok na lumalabas mula sa bunganga ng bote nang buksan niya ito. Hindi normal ang lalaking to ah. Marahil lang galing siya sa uri ng mga aswang. Kahit kailan, hindi pa ako nagkakamali dahil ito rin ang paraan noon ni nanay at lola. Hinawi ni Valerie ang kurtina kung saan nakadapa na ang lalaki. Ipinatak niya ang langis sa kanyang palad bago haplusin ang likod nito. Ah! Ang init! Ano bang inilagay mo sa likod ko? Langis lang naman po to, sir. Ah! Bakit ang init? Itigil mo yan! Parang napapaso ako! Isa nga siyang aswang na nakikihalubilo sa mga tao. Hindi niya ako malilinlang. Sandali. Kukunin ko lang ang massage stick ko para makumpirma ko talaga kung aswang ba siya o hindi. Oh! Tutunga ka lang ba dyan? Wala ka bang gagawin? Akala ko ba magaling ka? Ah, sige. Pahiran ko na lang po muna yung likod nyo. Wala pa nga po akong ginagawa, nasaktan ka na kaagad. Ibang langis na lang po ang ipapahid ko sa inyo. Tumayo ang lalaki na matalim na nakatingin kay Valerie. Natuon ang pansin nito sa kwintas ng dalaga at akmang kukunin niya ito. Ngunit bago pa man siya makalapit kay Valerie, ay itinutok na nito sa dibdib ng lalaki ang massage stick na kanyang ginagamit. Alam kong aswang ka. Hindi ka normal na tao.
Isang hakbang mo pa, pagsisisihan mong pumunta ka rito. Ibigay mo sa akin ang mutya ng baging at dama de noche. Alam kong ikaw nakapagtanga nun. Anong pinagsasabi mo? Wala akong ganon. Ibigay mo sa akin. Dahil kung magmamatigas ka, titiyakin kong paglalamayan ka na ng mga kapitbahay mo bukas. Talaga ba? Sinaksak ni Valerie ang lalaki sa dibdib. Gamit ang massage stick na hawak niya na kasing laki lamang ng ballpen. Ibinigay pa yun ng kanyang lola, kaya't ganun na lamang ang pag-iingat niya sa bagay na yun. Aray! Tanggalin mo yan sa dibdib ko! Nasasaktan ako! Akala ko ba akong paglalamayan bukas? Bakit parang ikaw tong hindi magkamayaw sa sakit ha? Ibigay mo sa akin ang mutya! Eh kung ayaw ko, anong gagawin mo? Nakalimutan ko. Kailangan mo palang maligo. Ayan ang langis para mainitan ka. Itigil mo yan! Ibinuhos ni Valerie ang langis sa ulo ng lalaki. Malakas siyang itinulak nito, kaya napasubsob siya sa sofa. Ganun na lamang ang pagkataranta ng lalaki habang pinapahid ang langis na tumutulo sa kanyang muka. Namumula ang mga mata nito nang muling humarap sa dalaga. Ibigay mo sa akin ang mutya! Ang lakas ng loob mong puntahan ako rito at sirain ang binis pa ko ha? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Hetong sayo! Dinampot ng dalaga ang volcanic stone na ginagamit niya sa pagmamasahe. Malaki-laki yun, kasing laki ng kamao. Tumama yun sa ulo ng lalaki, dahilan na pumutok ang noo nito. Muli siyang sinugod ng dalaga at paulit-ulit na sinaksak ng massage stick. Anong klaseng kahoy ang tinutusok mo sa akin? Daig pa ang patalim ah! Sige, hindi ako titigil hanggat hindi ka umaalis dito. Ang lakas ng loob mong sugurin ako, aswang ka. Papatayin kita. Dinagana ni Valerie ang lalaki sa likod nito at inekis ang kanyang paa sa bewang ng lalaki habang ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa leeg at ulo nito. Bitiwan mo ako! Hindi lang hagod ang alam ko, kundi babaliin ko ang mga buto mo. Akala mo ha? Kailangan mo pa ng matinding stretching. Aray! Ang mga buto ko sa likod! Ang sakit! Pumunta ka lang dito para guluhin ang pinaghirapan ko ha? Ilang buwan akong hindi kumain ng maayos para maipagawa lang tuminis pa ko, tapos sisirain mo lang? Dahil sa ingay at mga kalabog na narinig ni Beauty sa minispa ng pinsan, ay tinungo niya yon. Pagbukas niya ay sumambulat sa kanyang paningin ang ngumingiwing mukha ng lalaki at nasasaktan sa ginagawa ni Valerie. O sis, anong klaseng masahe na naman yan? Tingnan mo ang itsura ng kliyente mo. Oh. Hindi na magkanda-ugaga ang mga mata niya. Parang magpapalit na sa pwesto sa bunganga niya. Tulungan mo ako. Kailangan natin ipahuli sa taong bahay ng lalaking to. Aswang siya? Gusto pa akong patayin? Aray! Bitiwan mo ako, babae! Isang pagkakamali mo kung bakit ka pa naparito. Hindi ko kayo maintindihang dalawa. Minamasahe mo ba yan o minamasaker? Ano ba yan? Malakas na siniko ng lalaki si Val, kaya't nabitiwan siya ng dalaga. Nagkaroon siya ng pagkakataong tumayo at tumakbo patungo sa bintana. Hoy! Lalaki, bumalik ka rito! Sis, bakit ganun ang paraan ng pagmamasahe mo sa kanya? Hindi na siya nakaka-relax. Tingnan mo mukha, oh. Parang hindi na pantay. Tumabi ka dyan, bakla! Ang sagwa ng mukha mo! Beauty, umalis ka riyan. Aasintahin ko lang ang demonyong yan. Ay, bakit? Basta umalis ka muna riyan. Alis! Itinulak ng lalaki si Beauty at tumakbo patungong bintana habang si Beauty ay gumagapang at nagkubli sa ilalim ng mesa. Bago pa man makatalaw ng lalaki,
ay muling dinampot ni Val ang hot stone na naroon sa mesa at malakas na ibinato patungo sa ulo ng lalaki. Hetong sa'yo! Aray! Ang ulo ko! Hoy sis! Bakit mo binato ang kliyente mo? Mamaya magreklamo yun sa barangay. Napasa po sa ulo ang lalaki nang tumalon sa bintana at tumalilis ng takbo. Nasugatang muli ang kanyang ulo dahil sa batong ipinukol. Ang lakas ng mga kasangkapan niya. Ano kaya yung mga yon? Hindi ko sukat akalain na ganun kamakapangyarihan ng simpleng gamit niya. Nararamdaman kong siyang may tanga ng mutya na matagal ko nang hinahanap. Kailangan makuha ko sa kanya yon. Dahil yun ang magpapalakas sa aming angkan. Dali-daling tinungo ni Beauty ang kinaroroonan ng pinsan at inilalayan nitong tumayo. Anong nangyari dito, sis? Parang gusto yata ng lalaking yun na may digma ang maganap, ha? Huwag mo sabihin na... Che! Tigilan mo ako sa pagiging dirty-minded mo, ha? Loko-lokong taong yun. Hahanapan ba naman ako ng mga mutya? Malay ko ba kung ano mga mutya yun? Ito lang naman ang meron ako. Bakit bugbog sarado ang itsura noon? Untik pa akong mabungi sa lakas ng pagkatulak niya sa akin. Ang sakit ng bibig kong tumama sa bangko. Aswang siya. Hindi ako nagkakamali. Mga aswang lang ang naiinitan sa langis na gawa ko. Tsaka ayaw niya ng amoy ng kandila na sinindihan ko. Nasasaktan din siya sa tuwing tinutusok ko ng stick na to. Tingnan mo nga yan. Parang naging batong kahoy na dahil sa tagal. Tusukin mo nga ako niyan kung masasaktan ako. Bakit? Aswang ka ba? Nangangaswang lang ng mga fafa tuwing gabi. Sige nga. Saksakin kita nito kung masasaktan ka, ha? Aray! Aray! Ang sakit, tama na! Makalandi lang? Sinira pa ng lalaking yun ng mga gamit ko. Pero seryoso siya na may taglay raw akong mutya. Pero wala namang sinabi sa akin si nanay nun, maliban sa iniwang stick na to. At maliliit na bato na ginagamit ko para mag-head massage. Tsaka itong kwintas na to na binigay sa akin ni Tita Glo ang bato. Siguro nandyan sa mga gamit mo. Parang kinatatakutan ka na ng mga aswang, sisa. Aayusin ko pa to. Ginulo pa ang silid ko. Paano yan? Baka balikan ka niya. Ako pa talaga matatakot sa kanya. Di bumalik siya para malaman niya. Ay, ito pa ang hot stone mo, oh. Nagkalat na sa sahig. Pinakaingatan mo pa naman ang mga to. Ilagay mo lang dyan sa mesa. Kukunin ko pa ang iba sa ilalim ng sofa. Imbis na pera na, naging bato pa. Perwisyong ibinigay sa'yo ng lalaking yon. Sige na, ako na maglilinis dito. Maghahanda ka pa ng mga gamit mo para bukas. Oh, ayos ka lang ba para bukas? Pwede naman sa susunod na araw na lang tayo pumunta sa mansyon. Ayos lang naman. Hindi naman ako nasaktan eh. Nagsilabasan na nga ang mga masamang elemento. Maging ang mga aswang ngayon. Itong sinasabi ni Lola noon na kapag malapit ng kabilugan ng buwan, maghahasik sila ng lagim. Kaya siguro hinahanap ng lokong lalaking yun ng mga mutya na sa palagi niya nasa akin. Sa gayon, walang kukontra sa kanila. Anong gagawin natin ngayon para maiwasan ng mga halang na kaluluwang yan? Hindi naman natin sila maiiwasan, kundi lalabanan. Ay grabe ka naman sa laban na yan. Masisira ang beauty ko niyan. Kiss muna sa akin ng mga laban-laban na yan. Alangan namang pabayaan na lang natin na makapanakit sila. Takot naman sila sa mga langis at mga gamit ko kaya gagawa ako ng maramihan. Hihingi na lang ako sa iyo. Malay ko naman sa mga anik-anik mong kinatatakutan ng mga aswang na yan. See you tomorrow na lang, sis. Inihatid ni Val sa pintuan ng pinsan bago isinarado ang pinto. Inayos niya ang nagkagulong sapin ng sofa at mga kurtina. Ano kaya sa mga gamit kong mutya na pinagsasabi ng lalaking yun? Bago mamatay si nanay, wala man lang silang sinabi sa akin, maliban sa mga batong ito na nasa pulang telang sisidlan. Sa dami ng batong narito, hindi ko alam kung saan ang mutya.
Kailangan kong magsaliksik tungkol sa mga mutyang yon. Gagawa ako ng maraming scented candle na may insenso laban sa mga aswang na yon. Marahil, hindi lang siya nag-iisa na umaaligid sa paligid, kundi isa lamang siyang espiya. Binuksan ni Valerie ang kahon kung saan nakalagay ang kanyang mga breaking tools. Gawa yon sa tanso na hindi iisiping maaaring panlaban sa aswang. Sa dulo nun ay matulis na mayahalin tulad sa karayom. Kahit saan siya magpunta ay dinadala niya yon. Girl, are you ready? Beauty is ready! Feeling pretty but in reality is ugly. Patawang dugtong ni Valerie sa maarting sigaw ng pinsana nang bigla niyang buksan ang pintuan. Bit-bit din niya ang kanyang mga gamit at handa na rin siyang umalis. Ugly ka riyan. Ang aga-aga sinisira mo moment ko. O tara na, hinihintay na tayo ni Madam Gloria. Yung mga bisita niya ay naroon na sa kanilang bahay. Tamad na magpasalon, kaya tayo ang pupunta sa kanila. Dala mo ba lahat ng mga gamit mo? Siyempre naman. Kita mo naman tong bag ko, di ba? Yan lang? Sus Mio, wala pa nga sa kalahati ng mga gamit ko. Oh, tulungan mo na lang ako sa pagbitbit ng isa kong bag. Dadaanan na lang natin si Darwin. Siya maghahatid sa atin sa mansyon ni Madam. Nandiyan ang blower ko, kaya wag mong ibabagsak ng todo. Ay, ayan na pala siya. Akala ko tulog pa. 9:00 na ng umaga, no? Grabe naman kung tulog pa siya. Hi, Darwin. Ihatid mo na lang kami sa bahay ni na Madam Gloria. Etong bayad ko para pang buena mano. Grabe, 200, galante ha? Samantala kung magpapamasahe ka sa akin, 100 lang. Di ba 20 lang naman ang isang tao patungo ron? Tumahimik ka nga. Minsan lang naman ako nagpapahatid kay Darwin eh. Di ba, Pogi? Natawa ang lalaki sa sinabi ng baklang si Beauty. Samantalang si Valerie napatampal sa kanyang noo. Ilang sandali pinaandar na ng binata ang motorsiklo. Umalis na tayo bago pa tayo mahuli. Mamaya kung saan na naman mapunta yung kalandian, ayos tayo yung usapan. Sige na, Darwin. Tayo na. Kung makatitig ka sa kanya, parang matutunaw na. Eh, mas barako ka pa kaysa sa kanya, oh. Ang lapad ng dibdib at likod mo. Parang mapupunit na yung spaghetti strap mong damit. Kahit kailan ka talaga, panira ka ng moment. Minsan lang kami magkasama ni Darwin eh. Ay, sandali lang. Parang yan ang akasya na tinitirhan ng impacto nagkagusto sa'yo, oh. Ang magiging boyfriend mo sana. Gaga, pinaalala mo na naman sa akin. Bigla tuloy tumindig ang mga balahibo ko. Baka makita ka na naman, ha? Bakat na bakat pa naman ang katawan mo sa iyong damit. Tsaka hindi siya natakot sa'yo, no? Parang si The Rock na may buhok at naka-makeup. Isa pa talaga, itutulak ka kita palabas ng motorsiklo. Oh, bakit? Totoo naman, ah. Ayos na naman na maging bakla. Pero magdamit ka naman ng naaayon sa katawan mo, sis. Parang susuko na ang tela sa damit mo, promise. Eh, feeling ko kasi, ang sexy ko kapag ito yung suot ko. Kaya imbes na mga boylet ang magkakagusto sa'yo, mga maligno, magbihis ka, ramdam ko kasing lapitin ka ng mga engkanto at mga elemento eh. Suot mo tong pulseras na binigay ni Tita Glo, pinabibigay niya sa'yo to. Naikwento ko kasi yung tungkol sa'yo eh, kaya ayan, suotin mo raw. Effective ba to? Siyempre naman. Mga halamang gamot na maliliit sa loob ng mga beads. Pantabay sa masasamang elemento kaya ingatan mo yan. Mamaya ko na isusuot ito. Tsaka, pupuntahan ko rin siya bukas para magpasalamat. Ay, andito na pala tayo. Sige, Darwin. Salamat sa paghatid. Mwah-mwah, chup-chup.
Agad na umalis ang tricycle nang bumaba ang dalawa. Pinagbuksan ng katulong sina Beauty at Val matapos silang mag-doorbell. Ang ganda ng bahay ni na Madam Gloria, sis, no? Sinabi mo pa. O siya, halika na. Bitbitin mo na mga gamit natin. Sinalubong sila ni Madam Gloria nang sila'y nakarating na sa sala. Naghihintay na roon ang mga kamag-anak ng groom. Kinuhang ninang si Madam Gloria, kaya't regalo na lamang ito sa mga kamag-anak na magiging inaanak ang magpaganda at mag-relax. Sis, sila ang magpapa-facial, sis? Parang hindi facial ang kailangan nila kundi milagro. Ay, oo nga, no? Tingnan mo yung balat nung isa. Parang yung kalsadang dinadaanan natin kanina. Hindi kaya ng isang session yan, sis. Siguro twice every week hanggang sumapit ang kasal. Wala na bang pwedeng gawing abay? Sila lang ba talaga? Gawin mo na lang ang best mo. Hindi pwedeng mapahiya tayo. Okay. Aba naman kay gagandang mga bata Kayo ba ang magpapaganda sa amin? Po? Opo, ma'am. Sana naman magawa mong maging kasing kinis mo ang aming balat, iha. Ho? Facialist at therapist lang po ako. Hindi po ako magikera. Hoy, ang bunganga mo. Ano ka mo, Ineng? Ang ibig ko pong sabihin, gagawin ko pong makakaya ko para mapaganda ko po kayo. Pero ma'am, hindi po yan isang beses lang ha. Series of session po para gumanda po ang balat ninyo. Pwedeng every week o twice a week po. Ganun ba? Tayo na. Sa gayon makapag-umpisa na tayo. Sa bakanting silid sila inihatid ni Madam Gloria habang sabik na sumusunod si Alera sa magpinsan. Agad na inasikaso na magpinsan ang mga bisita ng ginang. Paano ko ba mapapakinis ang mukha ng babaeng to? Ngayon lang siguro to nakapagpalinis ang mukha. Parang masisira pa yata mga gamit ko sa kanya pa lang. Alam mo, iha, kung hindi lang kay Gloria, hindi talaga kami makakapagpaganda tulad nito. Alam mo naman sa probinsya, hindi uso ang mga ganito. Mabuti na nga lang at nakapagtrabaho ang aking anak sa kanila. Kaya po pala. Gusto ko maging kasing kinis ng pisngi mo ang pisngi ko pagkatapos nito. Napaka-imposible naman po nun, ma'am. Ang ibig ko pong sabihin, posible naman po, pero kailangan ko po ng malalaking machine. Hindi po kasi kaya ng facial scrub lang at mask yung mga butas-butas. Ganun ba? Akala ko kasi simpleng facial lang magiging makinis na. Katulad ng pisngi ni Gloria. Magkaedad lang kami noon. Ganun po ba? Si Ma'am Gloria po kasi madalas yun sa salon. Tapos baby face po siya noon pa naman. Alagang-alaga po ang mukha niya. Iha, nahihirapan ka na ba sa pagpapakinis ng mukha ko? Hindi naman po masyado. Nahahalata ko kasi kanina ka pa pabalik-balik sa pagkuskus ng mukha ko. Mga 3 beses na. Tapos parang 1 oras mo nang dinudutot niyang mahabang karayom sa mukha ko. Samantalang kay Gloria mabilis lang naman. Baka mamaya mabura na yung mukha ko, ha? Malapit na po ito, ma'am. Gumanda na ba ako? Nabawasan na po ang dumi sa mukha ninyo. Ang layo naman ang sagot mo sa tanong ko. Konti. Alam mo, ma'am, ang kagandahan ng tao, hindi lamang sa panlabas na kaanyuan, kundi sa busilak na kalooban. Kung tinatanong niyo po ako kung gumanda kayo, masasabi kong naging maaliwalas po ang inyong mukha at malinis. May improvement naman po Natutuwa ako sa'yo kasi ang prangka mo magsalita. Tapos na ba tayo? Opo. Gumaan ang pakiramdam ko. Sa susunod na linggo ulit, ha? Nilinis ni Val ang mga gamit. Dahil sa kuryosidad ni Alera, ay kinuha niya ang pricking tools ng dalaga at tinignan yun.
Hindi niya inaasahan na matutusok ang kanyang daliri. Aray ko! Naku ma'am, matalim po ang dulo niyan. Naningkit ang mga mata ng dalaga nang maninaw ang biglang pagbabago ng mukha ng babae nang ito'y masaktan. Animoy naging kulay kahel ang mga balintataw nito. Nang siya'y kumurap ay nanumbalik sa normal ang balintataw nito. Napatras sa kinatatayuan nito ang dalaga. Dali-daling lumabas ng kwarto si Alera at tinungo ang banyo. Bakit gano'n na lamang ang kanyang reaksyon? Bakit nagbagong kulay ng kanyang mga balintataw? Biglang nakaramdam ako na mabigat sa babaeng yun ah. Oh, tapos na ba si Ma'am Alera? Nasaan na siya? Lumabas eh. Sino na po ba ang susunod? Simula nang makita ng dalaga ang pagbabago ng balintataw ng babae, ay hindi na nagbago ang kanyang pakiramdam. Sa hinuha niya ay may kakaiba sa mga bisita ni Madam Gloria. Mas maganda kung magsisindi tayo ng scented candle para naman relaxing. Anong klaseng kandila ba yan? Bakit parang ang sakit sa dibdib? Mild lang naman po to. Tsaka aromatherapy po ito, ma'am. Maging si Madam Gloria ay nabanguhan sa kandilang sinindihan ni Val. Ngunit hindi kinaya ng mga bisita nito ang nalalanghap. Tila hindi mapakali ang mga ito at animoy nahihilo. Ay bakit naman mga madam? Nakaka-relax po ang amoy ng scent ha? Patayin mo yan, iha. Hindi kami sanay sa mga ganyang amoy. Sige po. Maging si Madam Lore ay nagtaka sa kanyang mga bisita. Ngunit hinayaan na lamang nito dahil hindi nga ito sanay sa mga bagay na yon dahil laking probinsya. Natapos makulayan ang buhok at pagpapaganda ng mga bisita. Alas 7 na ng gabi nakauwi ang dalawang magpinsan. Alam mo sis, ang weird na mga bisita ni Madam. Sana naman hindi magkatotoong hinala ko. Naaswang sila? Oo, yung Alera, hindi yun makatingin ng diretso sa akin. Parang iniiwas sa yung tingin niya. Sa tuwing tititigan ko siya sa kanyang mga mata. Hindi ko maintindihan pero nahahalata ako eh. Ayan ka na naman eh. Baka duling lang o kaya banlag. Gusto pa maging kasing kinis niya si Madam. Gayong parang rough road yung kutis nila sis. Grabe, sobrang nahirapan ako sa kanila ha. Parang na-overheat pa tong diamond pill ko. Totoo? Nakakatawa ka talaga. Sa bagay, halata naman sa kanilang muka. May ganun talagang mga pagmumuka, no? Ang hirap pagandahin kahit anong pilit. Ikinuwento ni Madam kanina na pamangkin raw niya ang bride. Tapos yung mga bisita niya kamag-anak ng groom. Nakita mo na ba ang groom? Hindi. Pero naririnig ko kay Madam na Edgar ang pangalan. Bakit hindi sa lungsod sila ikasal? Gayong dito naman naninirahan ng bride. Kasi katutubo yung lalaki. Naikasal na sila rito sa West. Pero kailangang ikasal din sila sa lugar ng lalaki dahil tradisyon nila yun. Yung pala. Sana all na lang paulit-ulit na pinapakasalan. Naalala ko sis. Kaarawan pala ngayon ni Margaret. Nag-text siya sa akin. Pumunta raw tayo sa kanila. Hindi ka pa ba pagod? Hindi pa naman. Tsaka minsan lang maganda si Margaret, kaya tayo na. May dumaang tricycle kaya't sumakay sila. Biglang pumutok ang gulong ng tricycle sa tapat ng akasya kung saan nararamdaman ni Valerie na naninirahan ng malignong nagkagusto kay Beauty. Ay, anong nangyari, Manong? Kung kailan nagmamadali, tsaka pa nasiraan. Sis, parang may nakikita akong anino na naroon sa itaas ng akasya. Saan? Nangingilabot na nga ako. Manong, magagawa mo ba ng paraan yan? Umiling-iling ang driver.
Kinuha niya ang mga gamit upang tanggalin na lamang ang gulong at ipapakumpuni sa talyer. Sumakay na lang tayo sa iba. Natatakot ako eh. Doon na lang tayo banda mag-abang ng sasakyan. Tawagan mo na lang kaya si Darwin. May pasahero siya. Malayo ang paghahatiran niya eh. Mag-abang na lang tayo rito. Maya-maya may dadaan din yan. Ilang hakbang pa lang sila palayo sa tapat ng akasya nang makarinig sila ng mga kaluskos. Napansin nilang natumbang driver ng nasiraang tricycle. Naku, natumba si Manong. Tulungan natin. Ay naku, ang dami ng mga aberya. Kung kailan papauwi na tayo. Bilisan natin. Tingnan mo, nangingisay na siya. Manong, anong nangyayari sa'yo? Gumising ka. Sandali, may linamento ko rito. Ipasisinghot ko sa kanya. Bahagyang napatigil si Val sa paghihilot sa ulo ng driver nang maramdaman na animoy may pumasok na itim na anino sa katawan nito. Sis, lumayo ka sa kanya. Parang pumasok sa katawan niya ang maligno. Delikado. Anong ibig mo sabihin? Lumayo ka sa kanya. Nasa katawan niya maligno sumusunod sa'yo noon. Bago pa man makalayo si Beauty sa tabi ng lalaki, ay nahawakan na siya ng lalaki na pinasukan ng maligno. Biglang iminulat nito ang mga mata at nilamon ng kulay itim ang balintataw ng driver. Huli ka! Ang tagal ko nang gustong makita kang muli, Binibini. Sa dinami-dami ng taong nakita ko, sa'yo lamang ako nabighani. Bitiwan mo ako! Val! Tulungan mo ako! Sandali, kukunin ko lang ang mga gamit ko. Ay naku, tinakpan pa ng mga gamit ng mga pakontra ko. Val! Tulungan mo ako! Kinakalagkat ako ng pandang pangit at matabang driver na to! Please help me! Ayokong yurakan niya ang pagkapabae ko! Kasi naman tinambakan ng mga gamit ko eh. Sa wakas, maangkin rin kita. Ano bang pangalan mo, Binibini? Ganun na lamang ang pagpupumiglas ni Beauty nang hilahin siya sa dalawang kamay ng maligno sa katauhan ng driver patungong kasukalan. Marami-rami pang matataas na mga puno sa parte na yon at masukal pa ang paligid. Bitiwan mo ako! Sa dinami-daming katawan na papasukan mo, bakit pa sa taong ito? Pandak, mataba at ang itim pa! Bakit hindi na lang sa katawan ni Darwin kanina? Bakit sa kanya pa? Matitikman ko na rin sa wakas sa mapula mong mga labi at maangkin ang sariwa mong katawan. Bitiwan mo ako! Wala akong matres! Ang baho ng hininga! Walang hiya ka! Bitiwan mo ako! Isasama kita sa kaharian ko at ikaw ang gagawin kong reyna. Wala pa akong nakitang kasing ganda mo. Val! Nasaan ka na? Tulungan mo ako! Pinunit ng maligno ang damit at palda ng baklang si Beauty at hinimas-himas ang katawan nito. Kahit anong pagpupumiglas ng bakla ay masyadong malakas ang maligno kaysa sa kanya. Tila hindi makahinga si Beauty dahil sa pagkakahalik sa kanya. Nakuha ako na rin sa wakas. Beauty, nasan ka na? Sisindahan ko na tong kandila. Yung pangit na babaeng kasama mo, papatayin ko siya. Siya ang magiging hadlang sa pagsasama nating dalawa. Pangit? Sinong pangit? Ang kasama mong babae. Papatayin ko ang pangit na babae yun. Hoy! Bitiwan mo ang pinsan ko! Patayin mo ang ilaw na yan, babae.
Hindi ko hahayaan na maging hadlang ka sa pagsasama namin ng aking magiging reyna. Pakawalan mo ang pinsan ko! Hindi kayo bagay! Hoy, pangit na babae. Umalis ka na rito. Kung gusto mo pang mabuhay. Ako? Ako bang tinutukoy mong pangit? Oo, ikaw at wala nang iba. Nagulat si Valerie sa sinabi ng maligno sa kanya. Kaya't napahaplusa sa kanyang mukha dahil napangitan sa kanyang maligno sa kabila na makinis ang kanyang mukha. Mapupungay ang kanyang mga mata at katamtaman ng tangos ng kanyang ilong. Samantalang nagustuhan niya ang baklang si Beauty na halos kalahati sa mukha nito ay ang makapalitong bibig. Bitiwan mo ako! Hindi kita gusto! At hindi ako magiging reyna dahil hindi ako tunay na babae! Hayop ka! Pagsasamantalahan mo pa ako? Aking reyna, anong ibig mong sabihin na hindi ka babae? Gayong napakapula ng iyong mga labi na siyang dahilan na ako'y nabighani sa iyo. Ang iyong makapal na pilik mata at malarosas na pisngi. Tanga ka ba? Bakla ako! Bakla! Bados! Hindi ako totoong babae! Kaya pakawala mo na ako! Hindi totoo yan. Nililin lang mo lamang ako. Kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang aking pasya na ikaw ang aking magiging reyna. Inaganan nito si Beauty at pinupunit ang damit ng bakla. Ganun na lamang ang palahaw nito dahil gusto siyang pagsamantalhan ng maligno sa katawan ng pandak na driver. Lintik, gagahasain pa talaga niya si Beauty Hoy! Itigil mo yan! Malakas na sinaksak ni Val ng massage stick ang katawan ng lalaking pinasukan ng maligno. Kaya't saglit itong napatigil sa pagpupulit ng damit ni Beauty. Pakialamera ka talagang babae ka. Ikaw ang dahilan kung bakit napalayo sa akin ang aking reyna. Bumalik ka na sa iyong pinanggalingan at huwag ka na lumabas. Hindi ka pwede mag-asawa ng tao dahil hindi siya immortal na katulad mo. Masasaktan ka lang dahil ang mga katulad niya may kamatayan. Magiging immortal siya kapag nasa daigdig ko na siya. Kaya hayaan mo na kaming mamuhay ng aking reyna. Muling itinarak ni Valerie ang massage stick sa katawan ng lalaki. Lingid sa kanyang kaalaman na yun ang mutya ng baging na lumusot sa kahoy na hinahanap sa kanya ng aswang na ginawa niyang massage stick. Mabisa yung pangontra sa mga aswang at itim na elemento. Kaya't sa tuwing tinatamaan sila nito ay nasasaktan sila, katulad sa pagsaksak sa nila ng patalim na gawa sa tanso. Hindi! Ayokong mawalay sa aking reyna! Unti-unti na siya nangihina. Oops! Bumagsak na ang katawan ng lalaki. Siguro nilisan na ng maligno ang katawan niya. Sis, ayoko na! Ang dumi-dumi na ng aking pagkatao! Niyurakan ng malignong yon! Umalis na siya sa katawan ni Manong. Kaya mo na bang bumangon? Kung sa katawan ni Darwin siya sumanib, kahit isang araw pa kami mag-rumble. Kaso sa pandak na driver pa na yon. Ang baho pa ng hininga nang hinalikan niya ako. Grabe. Gandang-ganda sa'yo oh. Samantalang napapangitan siya sa akin. Ganyan pala mga maligno. Ngayon alam ko na. Ligtas ako sa kanila. Luka-luka! Tulungan mo ko. Parang napilayan yata ang paa ko. Ilang sandali na himasmasa ng driver at palinga-linga sa paligid. Nagtataka pa siya kung bakit sila naroon at masakit ang kanyang katawan. Bago tayo umalis, magisindi muna ako ng kandila sa palibot ng puno ng akasya. Sa gayon, hindi na siya maaaring makalabas pa rito. Walang hiya siya.
Nilapastangan niya ang katawan ko! Grabe, patay na patay sa'yo ang malignong yun ha. Lumabas sila sa kasukalan kasama ang driver na naguguluhan pa sa pangyayari. Ilang sandali pa'y napadaan si Darwin at laking pagtataka nito kung bakit ganoon ang ayos ni Beauty. Darwin? Hoy! Impacto! Narito na si Darwin! Lumabas ka na sa pinagtataguan mong hayop ka! Nandito na siya! Gamitin mo siya para angkinin ang katawan ko! Bahala nang yurakan mo ang aking pagkatao! Anong pinagsasabi mo? Nakikita mo ba yun? Di ba nagsindi ako ng kandila sa palibot ng tinitirhan niya? Ang ibig sabihin nun, hindi na siya makakalabas pa. Kaya kahit mamaos ka pa sa kasisigaw, hindi na siya makakalabas. Baka pwedeng mapawalang bisa ang ginawa mo, girl. Sandali, tatanggalin ko mga kandila. Gaga, umuwi na tayo. Hindi na yan mawawala ng bisa. Wrong timing naman, oh. Sumakay sila sa tricycle ni Darwin. Maging ang pandak na lalaki inihatid sa bahay nito at ipinagpabukas na ang pagkukumpuni ng sira nitong tricycle. Sayang, hindi si Darwin ang sinaniba ng impaktong yun. Di sana may masasayang alaala kami ng dream boy ko. Hindi ako makapaniwala na sa kabila ng itsura mo, sis ha. Gagawin ka talaga niyang Reyna. Galit na galit siya sa akin at tinawag akong pangit ng ilang beses. So, ibig sabihin, gandang-ganda siya sa'yo. Naku, delikado pala mga katulad mo sa mga elemento. Oh, eton siya uminom ka na para naman kumalma ka. Kukunin ko lang ang gamot sa aparador para maggamot ang mga galos mo. Humihikbing hinihigop ni Beauty ang tsaa dahil sa hindi makapaniwalang patay na patay sa kanya ang malignong yun. Dahan-dahan lang, huwag mong diinan. Dahan-dahan naman to Tsaka cotton pads na nga ang ginagamit ko para malambot. May langis at mga sangkap akong pangontra sa mga itim na elemento. Bibigyan kita mamaya para hindi ka nalapitan ng mga elementong yun. Bakit kasi hindi na lang totoong tao ang nagkakagusto sa akin Pangmaligno daw kasi ang beauty mo. Samantala, hindi na muling bumalik ang magpinsan sa bahay ni Madam Gloria dahil umuwi ng probinsya ang kanyang mga bisita. Umuwi na pala ang mga bisita ni Madam. Gusto man sana nilang manatili sa mansyon, kaso marami pa raw silang aasikasuhin sa kasal, sabi ni Madam Gloria. Ganun ba? Baka nagtampo. Sinabi ko kasing serious obsession ang kailangan para kuminis sa mukha nila. Hindi naman yun ganun kadali Hindi naman ako magician para gumanda agad-agad ang butas-butas na mukha nila, no? Gusto kasi nila kuminis agad, katulad kay Ma'am Gloria. Hayaan mo na sila. 2 linggo na lang bago gaganapin ang kasal. Doon tayo sasakay sa kotse ni Madam Gloria. Ang bait niya, sis, no? Hindi halata na 60 na siya dahil ang bata niyang tignan sa kanyang edad. Alagang-alaga niya kasi. Twice a month yan nagpapaparlor. Inihanda ko ng mga gamit ko. Di ba sa bandang bundok gaganapin ang kasal? Ay oo, matinding adventure yun natin. Marami naman tayo, di ba? Parang outing lang din. Excited na nga rin si Margaret Minsan lang kasi yung gumagala. Gabi pa lamang inihanda na ng dalaga ang lahat ng kanyang gamit. Ang mga bagay na importante ng mga pangontra sa mga masasamang elemento ay inilagay niya sa kanyang sling bag. Sa gayon ay hindi na siya mahirapan pang kunin yun. Lula ng sasakyan, binagtas nila ang daan patungong Mountain Province. Ganun na lamang ang pagkamangha nila sa ganda ng mga tanawin na nadadaanan nila. Huminto ang sasakyan sa patag na bahagi ng kalsada. May nakita silang 2 binatilyo na siya maghahatid sa kanila sa tirahan ng ikakasal. Nauna na roon sila Janice at ang pamilya nito na kamag-anak ni Ma'am Gloria na ikakasal. Ayun, may 2 lalaki. Sila na sigurong susundo sa atin. Grabe, ang ganda ng lugar na to, ha? May ilog pa pala tayong madadaanan, sis.
Ay, oo nga no. Ang linaw. Tutulungan ko lang si Margaret sa pagdadala ng ibang mga gamit mo. Parang sinama mo lang siya para maging personal assistant mo eh. Hindi na siya magkanda o gaga sa pagbitbit ng mga gamit oh. Kaya niya yan. Konting gamit lang naman ang dinala ko. Mga makeup kit. Nasaan ang pulsera sa binigay ko sa'yo? Mamaya pag nasaan ka na naman ng mga naninirahang engkanto rito. Ay, oo nga pala. Nandito sa bulsa ko. Hindi ko nahahayaan pang mangyari yon. Ayos lang sana kung pogi. Pero kung tsaka, hindi pa pwede. No. Ay! Nasaan pala si Madam Gloria? Ayun, inilalaya ni Manong driver. Malayo pa ba ang lalakarin natin? Mamaya, kalyuhin tumpa ako sa paglalakad eh. Bundok ang pinuntahan natin. Bakit nag-heels ka pa? Ay nako! Hindi mo talaga inaayon ang kasuotan mo sa pinupuntahan mo. Dito ako komportable. Wow! Ang linaw ng tubig. Ang sarap siguro maligo riyan. Matapos ang kasal, gusto kong magstay pa rito. Hoy, dahan-dahan. Mamaya lumusot yung heels mo sa kawayang tulay. Gaya ng inaasahan, ay nadula si Beauty sa kawayang tulay dahil nawalan siya ng balanse nang lumusot ang suot niyang sandalya sa siwang ng kawayan. Sinasabi ko na nga be. Tanggalin mo kasi ang sombrero mo. Ang lapad-lapad kaya hindi mo makita ang daan. Tulungan mo na lang ako tumayo. Aray! Ang sakit ng balakang ko. Ay, ang dami mo kasing arte. Ay, naku, ang bigat mo. Patakbong lumapit ang dalawang binata sa kanila. Ganun na lamang ang ngiti ni Beauty nang alalayan siya ng mga lalaki at kinurap-kurap pa niya ang kanyang mga mata. Tumayo ka nga ng maayos. Ang laki-laki ng katawan mo, magpapaalalay ka pa sa kanila. Hindi ka na nahiya. Che, inggit ka lang. Dahil sa akin nakatuon ang atensyon nila. Saan na ba tayo tutungo? Itinuro ng binata ang kalesang kanilang sasakyan patungo sa bahay ng ikakasal. Dalawang kalesang sumundo sa kanila. May ilang mga bahay silang nadadaanan at napapatingin ang mga tao sa kanila. Ang ganda ng lugar na to. Sariwa ang hangin at napakatahimik. Gusto kong tumira na lamang dito kasama ang mga poging to. Naku, napaismid si kuya oh. Hindi sang-ayon sa sinabi mo. Naiinggit ka lang dahil mas maganda ako sa'yo. Naninibago lang sila dahil ngayon lang sila nakakita ng bruskong katawan na nagdadamit babae. Hindi ka pa talaga nadadala na muntik ka ng... Paulit-ulit? Sa ulado ko na yung sasabihin mo. Tahiin ko kaya yung bibig mo. Isa pa, ha? Tatahimik na. Di mabuti. Ang ingay-ingay mo eh. Pagdating nila sa bahay ay sinalubong sila ni Janice at ng pamilya nito. Bilang lang din ang mga kaibigan niyang naroon na dadalo sa kanyang kasal. Sino kaya mapapangasawa ni Ma'am Janice? Hindi ko alam. Makikilala rin natin siya bukas. Maligayang pagdating sa inyo. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Alera. Abay, fresh looking ah. Palabiro ka talagang bata ka. Halina kayo. Alam kong nagugutom na kayo. May inihanda kaming pagkain para sa inyo. Good afternoon po, Ma'am Alera. Sumama ka rin pala, iha. Sige na, kumain na kayo. Huwag na kayong mahiya. Kinausap ni Alera si Madam Gloria at nakipagbeso-beso. Nakaramdam na sila ng gutom, kaya't agad nilang sinunggaban ang pagkain na nakahain sa pag. Ang sariwa ng mga prutas at gulay ha. Parang ang sarap ng kalderetang yun ah. Matikman nga. Wow! Ang sarap nga! Tikman mo, Beshi! Ang sarap! Maging si Margaret ay hindi na alintana ang hiya.
sarap na sarap siya sa pagkain na nakahain sa hapag. Bagamat masarap man sa paningin ang kalderetang nakahain, ay mas pinili ni Val na ang gulay at prutas na lamang ang kainin. Oh, bakit puro gulay at prutas lang ang kinakain mo riyan? Ang daming pagkain, oh. Ang sarap kasi ng mga sariwang prutas na to. Itong guyabano, paborito ko to eh. Madalang na lang na may tanim nito sa atin. Ikaw ang bahala. Ito pa, Margaret, oh. Bigyan mo si Manong. Lahat na lang ng ulam nandito sa harapan ko. Dahan-dahan lang sa pagkain, huy. Mamaya mabiglaan tiyan mo. Tingnan mo nga yung damit mo, parang mapupunit na. Tsaka yung pusod mo sumisilip na ha, dahil hindi na makahinga. Gutom ako eh. Sa layo ba naman ang nilakbay natin eh? Matapos kumain ay sinamahan sila ni Alera sa kubong tutuluyan nila. Magkasama sa iisang silid sina Beauty, Valerie at Margaret. Napansin ng dalaga ang bote ng langis na may usok sa loob. May umaaligid na masamang elemento o nilalang. Kailangan ko maging handa o anumang oras. Oh, bakit parang natulala ka na naman dyan? Kahit anong titig mo sa bote ng langis, hindi yan magbabago. Tinignan ko lang kung may dumi sa loob. Kahit saan man magpunta, hindi hinihiwalay ni Valerie ang sling bag sa kanyang katawan. Sumapit ang gabi, ngunit hindi pa rin nila nakikita ang mapapangasawa ni Janice. Ilang sandali pa'y narinig nila ang tunog ng mga tambol, kaya't dumungaw sila sa bintana. Naaninaw nilang may grupo ng mga kalalakihan na nakapalibot sa apoy, habang ang iba'y sumasayaw at tumitingala sa bilog at maliwanag na buwan. Sis, hindi ko maintindihan, pero parang kinikilabutan ako. Huwag na huwag mong iwala ang porsela sa binigay ni Tita Glo para sa'yo ha. Ano na naman bang iniisip mo? May lalabas na naman bang maligno at pagnanasaan ako? My gosh, huwag naman sana. Hindi eh. Pero iba kasi kung makatingin ng mga tao rito. Hay nako, minsan lang sila makakita ng magandang katulad ko kaya naninibago. Malamang nagagandahan sila at nasisexihan sa akin. Pak na pa ko. In fairness ha, ang popogi ng mga lalaki rito. Umikot si Beauty at hinampas pa ang kanyang puwet habang nakaharap sa pinsan bago umupo sa kama. Hindi na talaga nagbabago ang pagka-feelingera mo, no? Seryoso ako. Matulog na nga tayo. Sarado mo na yung bintana. Kung ano-ano ang mga iniisip mo eh. Tularan mo na lang yan si Margaret. Ang lakas kong makahilik oh. Hindi ako makatulog. Bakit parang ang daming bumabagabag sa isipan ko? Tila may mensaheng pinapahiwatig ang bawat paghampas ng tambol. Hindi mapakali sa higaan si Valerie, kaya't nasisiko niya ang pinsan nang hindi namamalayan. May plano ka bang matulog, sis? Kanina ka pa balisa. At ang likot-likot mo. Mag-aalas 11 na oh. Ay, sorry. Kukuha na lang ako ng tsaa. Nanibago lang siguro ako sa lugar kaya hindi ako makatulog. Ano yun? Bakit may umuungol na tao at may mga yabag ako narinig mula sa labas? Matignan nga. Napatampal ng bibig si Valerie nang muli siyang sumilip sa bintana. Naaaninag niya na may 3 katutubo na tila may kinakarga. Hindi niya mawari kung ano yun dahil madilim ang paligid. Batid niyang abala ang mga taong naroon sa kasalan. Ngunit hindi niya mawari ang kabang nararamdaman. Habang lumalalim ang gabi, palakas ng palakas ang puting usok na nagmumula sa bote ng langis hanggang sa umapaw na ang likido sa loob nun. Hindi na ito kutob lang. Sigurado akong mga aswang sila at nanganganib ang buhay namin.
Kailangan kong gumawa ng paraan para makauwi kami ng ligtas. Ang kandilang may sangkap na insenso. Tama, lalagyan ko lang ang kwartong to. Sa gayon, walang makapasok na aswang. Nagsindi ng kandila ang dalaga at inilagay sa 2 baso. Bago niya inilapag malapit sa bintana at pintuan. Ang amoy na yon, parang pamilya siya sa akin. Nakakahilo. Hanapin niyo at ilayo rito. Kandila. Oo, naalala ko na. Nagmula yun sa kandilang sinindihan dati ng babaeng kasama ni Loria. Bakit pa kasi sinama pa niya ang babaeng yun eh? Sinong babae, Inang? Ang babaeng kasama ng baklang parlorista. Bakla at babae? Naalala ko noon. May pinuntahan akong babae. Na siyang naramdaman kong may tangan na mutya ng baging at dama de noche. Ang lakas niya. Marahil ang tinutukoy mo yung 2 tao na nakasagupa ko noon. Kailangan natin silang patayin. Dahil hindi basta-basta ang lakas ng babaeng yun. At kukunin kong mutya sa kanya. Na siyang magpapalakas sa ating angkan. Gusto ko siyang makita. Upang masiguro ko kung ang babaeng bisita ay ang babaeng tinutukoy ko. Inihahanda na ni Dodi ang ihahanda sa kasal. At walang sino man ang maaaring makatakas na bisita. Dahil lahat sila magiging pagkain natin. Bahala kayo sa gagawin niyo sa ibang mga bisita. Basta huwag niyo sasaktan at gagalawin si Janice. Dahil malaki ang tulong niya sa ating angkan. Kahit labag sa ating tribo ang iyong kagustuhan na magpakasal sa normal na tao, ginagalang ko ang pagpapasya mo, anak. Hindi ka naman nagkulang upang punan ng kumakalam naming sikmura sa dugot laman ng mga tao. Dahil sa antas ng pamumuhay sa lipunan ng pamilya ni Janice at Madam Loria, magagamit natin sila para malaya tayo makapaghalubilo sa maraming tao at mapapadali ang ating pambibiktima na walang nakakaalam. Dahil yun sa limpak-limpak na salapi at kanilang yaman. Naaninaw ni Valerie na may mga taong paparating. Palinga-linga sa labas ng bahay na kanilang tinutuluyan at napakusot ng ilong. Ang iba'y lumalayo dahil sa hindi makayanan ng amoy. May mga dala silang patalim. Ano kayang gagawin nila? Nagulat si Valerie nang biglang bumukas ang pintuan. Napalingon siya roon at bumungad sa kanyang paningin ang lalaking pamilyar sa kanya. Ikaw? Ikaw ang lalaki ng gulo sa minispa ko Anong ginagawa mo rito? Kay liit naman ang mundo at dito pa tayo nagkita. Sagutin mo ang tanong ko. Ano ang ginagawa mo rito? Ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ka naman kamag-anak ni na Janice Isinama sila ni Loria, anak. Hindi ko sukat akalain na siya ang tinutukoy mo. Siya nga, Inang. Ang babaeng tinutukoy ko na may mutyang tangan. Ibigay mo sa amin ang mga hinihingi ko sa'yo kung gusto mong mabuhay pa ang mga kasamahan mo. Anong bagay ba ang kailangan mo? Wala akong alam sa mga mutya na pinagsasabi mo. Sis, bakit ang ingay-ingay mo naman? Matulog ka na nga. Nalimpungatan si Beauty dahil sa ingay ng mga tao sa kanyang silid. Hindi na malaya ng dalaga na tuluyan ng natunaw ang mga kandila na kanyang sinindihan, kaya nawala ang amoy noon. Magmamaang-maangan ka pa. Ibigay mo na sa akin ang mga mutya. Wala nga akong alam. Hindi ka ba nakakaintindi? Nilapitan ng lalaki ang dalaga at hinila ang paa nito, kaya't tinadyakan siya ni Valerie. Subalit dahil sa lakas ng kanyang sipa, ay tinamaang muli ang nakaidlip na si Beauty. Aray! Ano ba yan? Kanina ka pa, ha? Ha? Bakit maraming tao? Hating gabi na nandito kayo? May kailangan po ba kayo? Sis, siya yung lalaking... Parang namumukaan nga kita, ha? Ikaw yung lalaking nanggulo sa bahay ng pinsang ko, Hoy bakla! Hindi ko kailangan ng opinyon mo! Hoy Karin! Ang ingay-ingay mo! Kita mong nagpapahinga kami rito. Maaga pa kaming gigising bukas para sa kasal. Tsaka bakit nandito ka? Sige na mga kasama.
Idagdag nyo na sila sa magiging putay sa ating handaan. Hoy! Hoy! Sandali lang! Nasasaktan ako! Ano ba? Maging si Margaret ay nagising at natakot sa mga lalaking kumakaladkad sa kanila. Bago pa man mahablot ng isang lalaki si Valerie, ay nabuksan niya ang zipper ng kanyang bag at nakapa ang pricking tool sa bulsa. Sinaksak niya yun sa kamay ng lalaki. Dahilan na malakas itong pumalahaw at patalon-talon pa ito habang hinahawakan ng isang kamay. Mga aswang sila. Hindi ako nagkakamali, Beauty. Mga aswang? Ibig sabihin, napadpad tayo rito sa lugar ng mga aswang? Sina Madam Gloria at Janice ay aswang din? Hindi. Maaaring biktima din sila ng mga panlilang na mga aswang na to. Ano nang gagawin natin? Eh di ang lumaban. Alam nga naman papayag kang gawing putahe ng mga yan. Dinampot ni Val ang baso na malapit sa bintana at binato sa isang lalaking lumalapit sa kanya. Kinuha niya sa suit niyang sling bag ang massage stick na ginagamit at natuklasang kinatatakutan yon ng mga aswang. Sa tuwing sinasaksak niya yun sa katawan ng mga lalaking lumalapit sa kanila, ay ganoon na lamang ang palahaw ng mga ito. Anong nangyayari? Bakit kayo nasasaktan? Wala kasang ginagamit niyang panaksak. Hindi ko mawari kung ano yon. Pero napakahiwaga ng mga kasangkapan na kanyang angkin. Ang kwintas niya, yun ang mutya ng Dama de Noche. Kaya kailangan natin makakuha yun. Ano? Ang kwintas ko ay isang mutya. Kaya pala nang makita niya to, nanginginig agad ang kanyang mga mata. Dahil ito ang pakay niya. Pero, alam kaya ito ni Tita Glo na ang kwintas na binigay niya sa akin ay isang mutya? Sis, tulungan mo ko! Si Margaret, may sugat sa ulo! Nawala ng malay ang baklang si Margaret na matumba nang hilahin ni Edgar ang paa nito. Tumama ang ulo nito sa matigas na bahagi ng aparador. Iwinasiwas ng dalaga ang kanyang hawak na massage stick. Lingid sa kanyang kaalaman na yun ang mutya ng baging na lumusot sa kahoy na hinahanap ni Edgar. Dahil sa taglay na lakas ng mutya ng baging, ay nagagawa nitong sakta ng mga elementong natatamaan nito na animoy tumatagos sa kanilang katawan. Kinuha ng dalaga ang langis na may sangkap na mga halamang gamot at isinaboy ang laman nun sa mga taong kanilang kaharap. Sige, lumapit kayo. Imbis na kami ang magiging putahe ninyo, kayo ang papatayin ko. Walang iya ka! Sisirain mo pa ang aming seremonya! Hindi na kayo makakalis pa rito. Marami kami at hindi mo kami kaya. Lahat kayo'y aming magiging pagkain. Eh di tingnan na lang natin. Sis, hilain mo si Margaret. Dito kayo sa likod ko para hindi nila kayo malapitan. Marga, gising! Gising! Pinapaligiran tayo ng mga aswang! Pilit na iminulat ni Margaret ang kanyang mga mata. Kaya napangiti si Beauty ng magkamalay ang kanyang kaibigan. Kumuha ng kandila si Valerie at agad niya yung sinindihan. Ganun na lamang ang panggigigil ni Alera at Edgar nang masingot ang aroma ng insenso na nagmumula sa kandila. Patayin mo yan! Ang sabi ng anak mo, kaya niyo ko? Puro salita naman pala siya eh. Itigil mo yan, babae! Lumundag si Edgar patungo sa harapan ni Val. Ngunit bago pa man niya masaktan ng dalaga, ay malakas na binato siya ni Beauty ng blower sa ulo dahilan na mapatras ito ng bahagya. Aray! Lumayo ka sa pinsan ko! Wala ka nang ginawa kundi manggulo at manakit! Hayop ka! Pakialam meron kang bakulan ng bakla ka! Hoy! Kahit magdamit ka pa ng sangkatutak na pambabae, pangit ka pa rin! Anong sabi mo? Nanggigigil na ako sa iyo, ha? Muling dinampot ni Beauty ang bag na naglalaman ng kanyang mga gamit.
Kaya't paulit-ulit niyang binato ng mga pulbo at makeup ang lalaki. Maging ang mga kasamang aswang ay natawa sa mukha nito nang makita ang kanyang itsura na puno ng makeup at lipstick. Dahil sa matinding galit ay sumigaw si Edgar. Nagsilabasa ng mga naglalakihang mga ugat sa kanyang mukha at buong katawan. Lumabas ang matatalim niyang pangil at namilog ang malalaki at nagbabaga niyang mga mata. Ilang sandali nahilo na rin ang kanyang mga kasamahan dahil sa nalalanghap mula sa aroma ng kandila. Hindi na nakaya ni Alera ang pagkahilo, kaya't lumabas siya sa silid at nagpalit ng anyo bilang aswang. Mga kasama, may problema tayo. Pinasok tayo ng kalaban. Isang batang antingera. Dali-daling nagsitakbuhan ng mga kasapi na karinig sa sinabi ni Alera. Sis, parang may mga paparating. Ano nang gagawin natin? Kailangan nating makaalis rito. Sina Ma'am Lori at Manong, sina Janice at ang mga kamag-anak niya. Marahil hindi pa nila alam ang tunay na pagkatao ng mga to. Sa bintana kayo dumaan ni Margaret. Marga, halika na. Kaya mo naman tumayo, diba? Mauna kayong lumabas habang pinipigilan ko ang mga aswang na ito. Eto palang langis, i-spray mo sa kanila, tsaka itong tubig na may tinunaw na asin. Ready ka talaga sa bakbakan? Parang hindi ka salang pinuntahan mo rito, kundi isang labanan. Gamitin mo yan, wag nang marami pang reklamo. Sige na, umalis na kayo ni Marga. Basta i-spray mo sa mga aswang yan, ha? Sige, basta sumunod ka, ha? Namangha si Valerie nang biglang umilaw ang suit niyang kwintas. Malakas niyang tinadyakan sa sikmura ang aswang na si Edgar na lumalapit sa kanya. Ito palang ibig sabihin ni Tita Glo na sa gitna ng panganib, ang kapangyarihan ng kwintas ay aking mararamdaman. Pero bakit niya ibinigay ito sa akin? Nasisilaw ako sa kwintas niya. Ngunit kailangan ko makuha yun. Kailangan mo ng langis dahil natutuyo na ang balat mo. Hetong sa'yo! Tigilan mo yan, babae! Napapaso ako! Ano, anak? Nakuha mo ba ang mga mutya na tangan niya? Hindi pa, inang. Napakalakas niya. Kailangan nating makakuha sa kanya mga yun dahil yun lamang ang makapagbibigay ng lakas sa ating angkan laban sa ating mga kalaban. Kahit magsama-sama pa kayong mga kampo ng Diablo, hindi ako magpapahuli sa inyo. Sumampa si Valerie sa kama at sinaksak niya ng hawak niyang massage stick na gawa sa mutya ng baging ang ulo ng lalaking aswang. Ganun na lamang ang palahaw nito na animoy may lumusot na patalim sa kanyang noo. Edgar! Anak! Mga kasama, huwag kayong titigil hanggat hindi nahuhuli ang babaeng yan! Sisirain pa niya ang kasal ni Edgar at Janice! Siya ang lalaking pakakasalan ni Janice. Marahil alam na niya ngayon sa oras na ito ang tunay na pagkatao ng pamilya ng lalaking yan. Aray! Bitiwan mo ako, hayop ka! Napigtas na ang spaghetti strap ng damit ko. Uy! Marga! Tulungan mo ako! Kunin mo ang boteng na bitawan ko at i-spray mo sa mukha niya. Nanginginig na dinampot ng bakla ang bote at pikit matang inispray sa mukha ng aswang na sumasalakay kay Beauty. Ganun na lamang ang paglayo nito nang maramdaman na tila napapaso ang kanyang balat. Salamat, amiga. Kung hindi dahil sa iyo, malamang sinakmal na ako ng aswang na yon. Ay naku, ano ba to? Mga aswang at maligno ang naghahabol sa akin. Oh, ayos lang ba kayo? Sa tingin mo sa ganitong itsura, maayos pa ba to? Niluray-luray ng aswang na yan ang damit ko, oh. Sinira ang beauty rest ko, oh. Bakit ang tagal mo? Muntik na kaming pagpiestahan ng mga aswang na yan, oh. Hala, nagawa mo pabagsakin sila? Ang lakas mo rin, ha? Kahit na pusong babae ako, lalaki pa rin naman ang lakas ko.
Hindi ko nga alam kung bakit nakayanan ko silang itumba eh. Parang kusang lumalabas ang powers ko, Sisi. Hindi kaya dahil sa porselas sa binigay ni Tita Glo? Katulad din sa kwintas na to, biglang lumiwanag na sugurin ako ng mga aswang. Eto rin, may maliliit na liwanag na lumalabas mula sa beads. Tayo na, hahanapin pa natin sina Madam Gloria at Manong, maging sina Janice. Ay, oo nga. Doon tayo banda. Konti lang ang bantay ron, tig-isa tayo ng kalaban. Dahan-dahang tinungo ng tatlo ang kubo kung saan naroon si Madam Gloria. Ngunit pagbukas nila ay laking gulat nila nang nakagapo si Madam Gloria habang may busal sa bibig. Madam! Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Sandali, tatanggalin ko lang ang busal mo sa bibig at yung tali sa paa mo. Dalian mo sis, paparating na sila. My gosh! Si Manong pinatay nila! Tingnan mo sis, pinutol pa nila ang ulo ni Manong at inilagay sa planggana. Inalalayan ni Beauty si Madam Gloria upang makatayo. Ngunit biglang nadulas ang ginang dahil sa dugo na nagkalat sa sahig. Dahilan na makalikha ito ng malakas na kalabog. Kargahin mo na lang siya sis sa iyong likod. Magiging mabagal ang ating pag-alis kung maglalakad pa yang si Madam. Ang Barbie arms ko. Magkakamasil ako nito eh. Huwag mo na yang isipin sa ngayon. Tsaka na, kapag nakaligtas na tayo rito. Pakending-kending na tumatakbo si Beauty habang kinakarga sa kanyang likod ang ginang. Ayon kay Madam Gloria, pinipilit siya nina Alera at Edgar na pirmahan ang kasulatan na sa kanila ipapamana ng ginang ang mga ari-arian nito. Isang abogado si Edgar, kaya mapapadali lamang ang pagsasali ng ari-arian kung nakapirma ang ginang dahil naging kasosyo niya na ito sa iba niyang negosyo. Ang lakas ng amats ng lalaking yun ah. Lulukuhin pa talaga niya si Madam. Magpahinga muna tayo saglit. Pagod na ako eh. Sige, doon sa malaking puno. Naririnig niyo ba yon? May mga taong humihingi ng tulong. Sis, puntahan natin. Pagod na ako, sis. Tingnan mo nga ang itsura ko. Hagardo Versosa na. Tsaka kanina lang pinagbuhat mo ko kay Madam. Tapos may susunod pa? Ay, nako. Imbis na maging reyna sana ako sa kasalan, parang kargador na ang naging papel ko rito. Minsan ka lang naman magpapakalalaki kaya lubos-lubosin mo na. Sige na nga. Kung hindi lang talaga ako maganda, hindi ko sila tutulungan. Margaret, samahan mo na lang muna rito si Madam Gloria. Hetong langis, i-spray mo sa kanila kasi nasasaktan sila rito. Tsaka tubig na may asin. Tumango si Margaret habang yakap si Madam Gloria. Tinungo nila ang isa pang bahay na gawa sa nipa kung saan nila narinig ang mga taong humihingi ng tulong. Yan ang aswang na si Edgar. Buhay pa siya. Nasasaktan lang sila ng massage stick na ito, pero hindi sila mapapatay. Kailangan nating makakuha ng sandata para mapatay natin sila. Naku, kinakaladkad niya si Janice. Hindi na nakaabot ng kasalan bago nalaman ang totoong pagkatao ng pamilya nila. Saan niya kaya dadalhin si Janice? Tingnan mo sis, sinasabunutan ni Alera ang ina ni Janice. Sugat-sugat na ang paa ko sa kakatakbo. Okay lang yan, maganda ka pa naman eh. Che! Totoo ba yan? O inuuto mo lang ako? Mukha ba akong nagja-joke? Medyo. Nakikita mo ba yun, sis? Ang alin? May lalaking may daladalang itak. Siya siguro yung tumandad sa katawan ni Manong Driver. Kailangan nating makuha yun sa kanya. Bago natin sundan kung saan dinala ng mag-inang aswang sina Janice. Magpapakita ako sa kanya. Tapos susugurin ko siya. Sige, mag-ingat ka sis. Kinuha ni Valerie ang freaking tools na gawa sa tanso. Yun lamang ang kanyang patalim laban sa aswang.
Kasing haba lamang ng lapis na kasing nipis ng walis tingting, ngunit matalim ang dulo nito. Hoy lalaki! Aswang o ano ka man! Narito ako! Saan mo dinala mga bisita? Halika at magtutos tayo! Aba, bakulaw na nagdadamit pang babae ah. Mukhang masarap ka yata. Masarap naman talaga ako. Ang mga katulad mo lang ang hindi. Ay, paano na ba to? Inilalabas na niya ang kanyang matatalim na ngipin. Parang gin na siyang sagpangin ako. Kailangan ko maging matapang. Nasaan na ba si Val? Diyos ko, nasaan na ba ang babaeng yun? Palapit na ng palapit ang mokong na to. At tingin pa lang ay mukha ng pinagnanasaan ang katawang ko. Ha! Ngayon lamang ako makakatikim ng binabay kapag napatay kita. Ano kaya ang lasa ng dugo mo? Takam na ako matikman ka. Talagang natipuhan na naman ako. May paghindat-kindat pa siyang nalalaman. Ay, ang sagwa! Natutumba pa habang napapatras si Beauty. Nakangisi pa ang aswang na lalaki habang siya'y nilalapitan. Itinaas nito ang hawak nitong patalim at akmang hahatawin siya. Wag! Hindi mo masasaktan si Beauty. Akin ang patalim. At sino ka naman pumipigil sa akin? Bitiwan mo ako. Gusto kong matikman ang lasa ng binabayang bakulaw na ito. Animoy unggoy na naglambitin si Valerie sa likod ng lalaking aswang. Sinaksak niya ang mga mata nito gamit ang pricking tools. Malakas na napahiyaw ang aswang dahil sa dumurugong mga mata. Kaya nabitiwan nito ang patalim. Sis! Kunin mo ang itak! Eto, nakuha ko na. Sige, diyan ka na muna sa likod niya. Tatabasin ko lang ang mga paa niya. Binabaing bakulaw pala, ha? Ang pako! Itigil mo yan! Napasubsob ang lalaking aswang sa lupa. Maging si Valerie natumba dahil sa dami ng sugat na natamo ng aswang sa paa sa ginawa ni Beauty. Dahil sa kanilang ingay ay nagsitakbuhan ng ibang aswang patungo sa kanilang kinaroroonan. Kaya tumakbo na rin sila upang magkubli at hanapin sila Janice. Ayun sila! Sa pinagdadausan ay sayawan sila pumunta. Parang pinahihirapan nila ang mga tao. Tingnan mo, parami ng parami ang mga kasapi nilang lumalapit doon. Baryo ng mga aswang ang napuntahan natin, hindi tribo ng mga katutubo. Kung alam ko lang na lugar ng mga aswang ang pupuntahan natin, edi sana natulog na lang ako sa bahay. May malaking pagbabago sa ating mga plano. Sinira ng isang babaeng sana'y masayang kasalan na idadaos bukas. Ngunit huwag kayong mag-alala. Magiging masaya pa naman ang ating gabi. Dahil mapapaga ang pagkain nyo ng mga dugot laman ng tao. Lahat ng taong narito ay ating pagsasalu-saluhan gaya ng kinagawian. Ibig sabihin, hindi totoong kasalan. Walang kasal na magaganap dahil planado ang lahat ng ito para makahakot ng kanilang bibiktimahin. Matagal na siguro nila tong gawain. At marahil, ang lalaking yan ang gumagawa ng paraan para makapagdala ng mga tao rito. Ang talino ng abogadong aswang na yan, ha? Para hindi halatang may gagawin siyang masama. Ang sabihin mo, abogago! Pati si Madam Gloria, gugulangan pa niya. Narinig ko noon na tinutulungan pa siya ni Madam sa kanyang pag-aaral sa abogasya. Hindi ko lang kasi siya nakita ng personal. At tanging sa mga katulong ni Madam ko lang naririnig ang pangalan at kwento niya. Ang paglapit niya kay Madam ay may masama palang balak. Gusto niyang angkinin ang kayamanan ni Madam. Shh! May paparating. Hayaan mo siya makalapit. Tatantarin ko ang katawan niya.
Gaya ng nakalabang ko kanina. Mahigpit na hinawakan ni Beauty ang itak at paupong nagkubli sa mga damuhan. Nasusundot ang dahon ng kanyang ilong kaya't hindi niya napigilan ang mabahing. May tao! Hanapin ninyo! Siguro yung batang antingera na yan! Hoy babae! Nakikita mo ba itong mga tao ito? Kung hindi ka lalabas sa iyong pinagtataguan, papatayin ko sila! Ibigay mo ang mutsang hinahanap ko! Kung gusto mo pa silang mabuhay! Sis, tingnan mo. Nilalapat pa niyang patalim sa leeg ng ina ni Janice. User na klaseng tao, este aswang. Diba sabi mo, yung mutsak hinahanap niya ay ang kwintas na suot mo? Paano kaya kung palitan natin ang batong nakalagay dyan? May naisip ako, Sisi. Ano yon? May candy pala ako sa bulsa ko. Kulay dilaw nga lang. Madilim naman kaya hindi niya siguro mahahalata to. Sige, palitan natin. Grabe ang utak mo ha. Ang bilis mag-isip. Siyempre, beauty and brain to, Day. Sinunod ni Valerie ang ideyang naisip ng pinsan. Tinanggal niya ang mutya ng bato ng Dama de Noche sa kwintas at inilagay roon ang candy. Samantalang ang mutya ng bato'y inilagay niya sa panyo at isinilid sa bulsa ng kanyang pajama. Ibibigay ko to sa kanya. Basta kung sakali mang pumalpak ako, tumakas ka na lang ha? Anong pumalpak? Hindi tayo patatalo, no? Susugurin ko sila! Nadidinig niyo ba ang sinabi ko? Papatayin ko sila! Pagbilang ko ng 3 na hindi ka pa nagpakita. 1, 2. Hoy! Aswang na walang ginawa kundi ang manggamit ng tao. Ito bang kwintas ang hinahanap mo? Pakawalan mo si Janice at ang mga kasamahan niya. Alam kong mas importante naman to kesa sa mga buhay nila, di ba? Akin na yan! Hep! Pakawalan mo muna sila. Iahagis ko to sa'yo kaagad. Paano ako makakasiguro na yan ang mutya? May iba pa ba akong susuotin maliban dito? Ito ang tali at ang bato. Kung ayaw mo, edi wag. Hindi ko naman kamag-anak ang mga yan eh. Kung tutuusin, pwede na akong tumakas na hindi sila iniisip. Kung ayaw mo, edi aalis na ako. Hindi mo ako mauhuli dahil makapangyarihan ang mutyang to. Dahil kayang-kaya kitang talunin. Ang dami mong sinasabi! Akin na nga yan! Mga kasama! Pakawalan niyo ang mga bihag! Ganun na lamang ang tawa ni Edgar nang mahawakan ng kwintas. At muling inutusan ng mga kasamahan na huliin sina Valerie. Laking pagtataka ng aswang na si Edgar nang makitang isa-isang tumitilapon ng mga kasama nito nang suguri ng dalaga. Anong nangyayari? Bakit ang lakas pa rin niya? Sa tuwing tinatamaan niya ng kanyang tadyak ang ating mga kasama ninang. Siguro'y niloko ka niya at hindi yan ang mutya. Pinagmasdang mabuti ni Edgar ang kwintas. Ilang sandali pa'y nahulog ang candy na itinali sa kwintas. Kaya't nagngingit-ngit ito sa galit. Naisahan ako ng babaeng yon. Patayin silang lahat. Huwag na huwag kayo magtitira ng buhay. Val, sa likod mo! Kanya-kanyang tago ang mga kamag-anak ni Janice mula sa pananalakay ng mga aswang. Lumabas ng talahiban si Beauty at tumakbong tinulungan ng pinsan sa paglaban sa mga aswang. Ay! Bitiwan mo ang palda ko! Napunit ang likurang bahagi ng palda ni Beauty dahil sa paghila ng isang aswang. Ngunit halos mga lahati ang natapyas nitong mukha nang hatawin ng bakla ang pisngi nito. Kanina ka pa eh! Sinabi ng bitiwan mo ako! Sis, sa likod mo! Hoy mga aswang! Hindi na ako natatakot sa inyo! Sige, lumapit kayo
Tatagtarin ko yung mga katawan ninyo! Natatakot na ang ibang mga aswang sa tuwing makikitang bumubulagta ang kanilang mga kasamahan dahil sa pananakit ng dalagang pinagkamalan nilang antingera. Tumalon ang inang aswang patungo kay Valerie. Wala pang ipinapanganak upang sirain ang seremonyang ipinagdiriwang namin taon-taon. Pumunta ka lang rito para manggulo. Kanino kang sugo? Saan pangkat ka nang galing? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Pareho kayo ng anak mo. Tanong kayo ng tanong, hindi ko naman kayo maintindihan. Dahil sa panggugulo ninyo ng baklang yon, naudlot ang aming mga plano. Sinira ninyo ang lahat ng aming pinaghirapan. Mga manggagamit kayo. Ginamit niyo sina Madam Gloria at Janice para sa pansariling kapakanan upang maangkin ang kanilang yaman. Ang gusto ninyo, maging malayang makalabas-masok sa daigdig ng mga tao kung marami na kayong salapi at malaya rin makapambiktima. Ginamit ng anak mo ang kahinaan ni Janice bilang isang babae, ang paiibigin, ngunit papatayin din naman kapag nakuha ng lahat ng kailangan. Muling dinaganan ng inang aswang si Valerie. Napigtas ang suot nitong slingbag at nagpagulong-gulong ito. Humiwalay ang ibang mga breaking tools mula sa lalagyan nito at lumusot ang matulis na bahagi nito sa telang bag. Hindi sinasadyang maitulak ng puwet ni Beauty ang inang aswang nang siya'y umatras palayo sa kalaban nitong aswang. Napasubsob ang inang aswang kung saan naroon ang slingbag na may nakausling matatalim na breaking tools. Tumama ang mga mata nito sa 4 na malilit ngunit matutulis na patalim. Ganun na lamang ang palahaw nito nang lumusot sa kanyang mga mata ang matutulis na patalim na gawa sa tanso maging sa kanyang noo. Oh, anong nangyari sa kanya? Ay, ewan ko. Naitulak ng puwet mo eh. Pati puwet mo ang lakas na. Oh, bakit parang nakasteady na ata siya riyan? Dahan-dahang sinipa ni Beauty ang inang aswang upang tumihaya. Nagulat sila nang bumao ng 4 na breaking tool sa mga mata nito. Marami talagang paggagamitan ng mga gamit mo. Pwede rin palang pamatay sa aswang ang mga gamit mo sa pampaganda. Ano nangyari sa suot mong palda? Parang nakabahag ka na lang oh. Kitang-kita na umbok ng puwet mo. Hinila ng aswang eh. Nakita ni Edgar ang nangyari sa kanyang ina. Patakbo niyang sinugod sina Beauty at Valerie. Ngunit mahigpit na hinawakan ng bakla ang kanyang patalim at handa na sa paglusob ni Edgar sa kanila. May bato ako dito at sanga ng kahoy. Sisikapin ko matamaan ko siya. Don't worry. Backup mo ko. Inihagis ni Valerie ang bato at hinampas yun ng sanga. Ngunit nailagan lamang yun ng aswang na si Edgar. Hindi mo ko matatamaan kahit na anong gawin mo. Ha! Pinatay niyo sinang! Ginulo niyo ang aming tribo! Kaya't pagdudusahan niyong ginawa niyong to! Wala na ako madampot na bato. Maghanap ka na lang dyan. Papalapit na siya. Siya lang ang hindi natatakot. Samantalang ang iba niyang mga kasamahan ay nagsipagtago na. Sandali, may nakapa akong bato. Iahagis ko at ikaw na ang pumalo gamit ng hawak mong itak para makapaghanap pa ako ng mga bato rito. Ibato mo na. Habang nagdadaldal pa siya, oh. Oh, heto na! Malakas na pinalo ni Beauty ang batong inihagis ng kanyang pinsan. Ilang sandali narinig nila ang tulog ng bato na tumama sa aswang. Laking gulat nila nang sumalpok ito sa ulo ng aswang na si Edgar na siyang ikinatumba nito. Ang lakas doon na! Aray! Aray! Akala mo hindi kita matatamaan, ha? Baseball ang kinahiligan kong laro noon, oy. Grabe, ang baho ng puwet mo, sis. Ay, umaalingasaw na oh. Sino bang nagsabi sa'yo na diyan ka maghanap ng mga bato sa bandang likuran ko? Sa dinami-dami ng isusuot, tibak pa talaga.
Talagang mangangamoy na yan. Pinagpapawisan na tong hita ko, kakatakbo natin kanina pa. Bilisan mo na dyan at bumabangon na naman siya, oh. Eto, may 4 na ako nakuha. 1, 2, 3, hampas! Aray! 1, 2, 3, hampas! Sunod-sunod na sumalpok sa katawan ng aswang ang mga batong hinahampas ni Beauty na parang baseball bat gamit ang itak. Bagamat kumuha ito ng belo at patakbong tinungo ang kinaroroonan ng bakla at malakas na sinampal ito gamit ang malalapad niyang mga palad. Aray! Ang sakit ng pisngi ko! Aray! Ikaw na bakla ka. Isa kang salot. Wala kang silbi sa lipunan. Ikaw ang walang silbi! Ang mga katulad mong mga manggagamit at manloloko ang walang kwenta! Tila mapipigtas sa mga ugat sa leeg ni Beauty nang bigla siyang sakali ng aswang. Kinuha ni Valerie ang mutya ng baging sa kanyang bulsa. Lumabas siya mula sa pinagkukublian at kumaripas ng takbo patungo sa likuran ng aswang at inundayan ng saksak ang ulo nito. Isa ka pang salot. Habol hiningang napasapu si Beauty sa kanyang leeg nang bitiwan siya ng aswang na si Edgar. Wari lumusot ang mutya ng baging na itinarak ni Valerie sa ulo ng aswang patungo sa noo nito. Dinampot niya ang itak na nabitiwan ng pinsan at inambahan niya ang aswang. Alam ko masasaktan ka lang nito, ngunit hindi mapapatay. Pero ang itak na to ay may kakayahang putulin ang ulo mo, kagaya ng pagtadtad ninyo sa katawan ni Manong. Walang hiya ka. Nararapat lang napatayin ka dahil wala kayong awa. Hinataw ni Valerie ang leeg ng aswang na si Edgar nang matumba ito sa damuhan. Sumisirit pa ang dugo nito mula sa kanyang leeg at tumatalsik pa sa kanyang katawan. Hindi na niya nakontrol ang sarili sa paghataw sa lalaking aswang dahil sa panggigigil. Halos maputo na nito ang ulo ni Edgar bago siya huminto. Patay na siguro siya, sis. Malamang. Halos maputol na ang ulo niya. Hayaan na natin siya. Naku, sina Margaret at Madam Gloria. Balikan natin sila. Baka na paano ng mga yun. Sina Janice, nasaan na kaya sila? Sana naman ligtas sila. Ayan, parang may nagtatago. Baka sila na yun. Janice, halika na. Sumama na kayo sa amin. Anong Janice, ha? Pinatay ko ng babaeng to! Buhay ka pa? Grabe ka naman. Natusok na ang mga mata mo. Kaya mo pang maglakad? Tanga! Nabulag lang ako pero hindi apektado ang pangamoy ko. Naamoy ko nga ang lansa ng pagkatao mo. Sis, akin na yung itak. Akin na. Tatabasin ko lang ang matabil niyang dila. Dahil sa inis ni Beauty sa inang aswang ay kinutusan niya ito. Nagawa pa nitong ilabas ang mahaba nitong dila upang ipulupot sa dalawa. Ngunit kinuha ni Beauty ang itak kay Valerie at pinutol yun. Kaya't ganun na lamang ang pamimilipit nito sa sakit. Ayan! Hindi ka na makakakita at makakapagsalita. Pinatay mo pa talaga si Janice, ha? Sinaksak siya ni Beauty hanggang sa tuloy na itong mawala ng buhay. Baka bumangon ka na naman dyan, ha? At nakaabang na naman saan man kami pumunta. Huy, hindi na gumagalaw, oh. Patay na siya, kaya kalma na, sis. Nanggigigil na kasi ako sa kanila, eh.
Imbis na beauty rest para makapag-relax sa lugar na to, hagardo ang inabot ng fest ko. Ayun na sina Margaret at Madam Gloria. Sis, parang hindi na sila gumagalaw. Ano? Hindi pwede to. Malaki pa ang pagkakautang ni Margaret, kaya hindi pwedeng bawian siya ng buhay. Gisingin natin sila. Marga, gising! Gising! Madam Gloria, nandito na po kami. Gumising na kayo. Niyugyug ni Beauty ang kaibigan, ngunit hindi pa rin ito nagigising. Wala naman siyang sugat pero bakit ganyan? Hindi pwedeng mamatay ang baklang to. Bilib na talaga ako sa'yo, sis. Napaka mapagmahal mong kaibigan. Minsan lang talaga tayo makakita ng tunay na kaibigan na katulad mo. Napakaswerte ni Marga sa'yo. Hindi yan ang dahilan. Mahal ko naman siya bilang kaibigan. Pero hindi naman pwedeng ngayon siya mamatay. Oh, bakit? Kasi kakarenew lang niya nung 1 linggo sa lending. At akong pumirma na co-maker. Kaya kapag namatay siya, ako magbabayad ng pagkakautang niya. Ganun ba? O siya, gisingin mo na. Kung magising di maswerte ka. Hoy Marga! Margaret, gising! Ilang sandali papungas-pungas ng mga matang nagising si Margaret. Maging si Madam Laura ay nagising sa ingay ni Beauty. Mahimbing silang nakatulog dahil sa kandilang sinindihan ni Margaret na nalaglag sa bag ni Valerie. Maraming nakapalibot na kandila sa kanila. Dahil sa mabagong amoy na yun, ay mahimbing silang nakatulog at hindi sila malapitan ng mga aswang. Ay, salamat naman at nagising tong kaibigan ko. Sus, takot ka lang magbayad sa utang niya Tse! Sige na, tayo na. Malayo-layo pa ang lalakbayin natin. Umuwi na tayo. Bumalik sila ng kubo. Wala nang mga tao roon maliban sa mga sirang gamit. Nakita ni Valerie ang susi ng sasakyan ni Madam Gloria. Nakakalungkot man na hindi na nila makakasamang makauwi si Manong driver dahil tinadtad na ng mga aswang ang kanyang katawan. Ilang sandali pa ay nagsitakbuhan ng mga kamag-anak nila Janice. Maging sila'y nagdadalamhati sa pagpanaw ng dalaga at iba pa nilang mga kasamahan. Habang nilalakbay nila ang daan patungong ilog, ay may naaaninaw silang mga taong pinaghihinalaan nilang mga aswang. Takot na takot sila sa'yo, sis. Ikaw ang tinatawag nilang antingera. Hindi ko nga alam kung bakit Pero hayaan mo na. Mabuti nga yun at hindi na nila tayo susundan. Grabe naman ang pinagdaanan natin dito. Imbis na masayang alaala, naging kasalungat nun. Sumakay sila ng sasakyan at nilisan ng lugar kung saan gaganapin sana ang inaakala nilang kasalan na humantong sa kamatayan. Kaya pala ibinigay ni Tita Glo tong Dama de Noche na kwintas sa akin dahil nararamdaman niyang nakaabang na panganib sa ating buhay. Gusto niya tayo iligtas, sis, dahil naging malapit na rin tayo sa kanya. Pakakaingatan ko itong ibinigay niyang pulseras para naman hindi na ako maging ligawin at habulin ng mga maligno at aswang. Kahit saan man magpunta si Valerie, ay dala-dala pa rin niya ang kanyang mga gamit. Lalo na ang massage stick na nagmula sa mutya ng baging. Lingid sa kaalaman ng nakararami na pangontra yun sa masasamang elemento na kinatatakutan ng mga aswang na ipinamana pa ng kanyang mga ninuno. Wakas.